ko lang po kung ano po ang pinakapuso ng Biblia. Ang puso ng Biblia. Alam niyo po, Ang pinakapuso po ng Biblia, yung maturuan tayo ng kaalamang ukol sa Diyos. Kasi ang nasa Biblia po ay ang written word of God. Mga nakasulat na salita ng Diyos na nagbibigay ng pag-asa sa ating mga tao para tayo ay magkaroon ng kaugnayan sa Diyos. Yun po. Ngayon, sa Biblia, kaya ko naman pong basahin sa inyo lahat yan kung hinihingi ng pagkakataon. That really the heart of the Scriptures is about God. For us to know God and to be aware of Him, to believe in His existence. Pakinggan nyo. Sa Roma 1:19 hanggang 20. Sapagkat ang nakikilala tungkol sa Diyos ay hayag sa kanila, sapagkat ipinahayag ng Diyos sa kanila. Sapagkat ang mga bagay niyang hindi nakikita, buhat pa ng lalangin ng sanlibutan, ay nakikitang maliwanag. Sapagkat tanto sa pamamagitan ng mga bagay na ginawa niya, maging ang walang hanggan niyang kapangyarihan at pagka-Diyos. Ngayon, sa pagkatanto, sa pamamagitan ng mga bagay na ginawa niya, maging ang kanyang walang hanggang kapangyarihan at pagka-Diyos. Makikita niyo po, yung ginawa ng Diyos ang magpapakilala sa ating may Diyos nga. At ang kanyang walang hanggang kapangyarihan na mamanifest dun sa kanyang ginawa. Inglesin nga natin yon. For the invisible things of Him from the creation of the world are clearly seen, being understood by the things that are made, even His eternal power and Godhead. So that even His eternal power and Godhead. We can understand His eternal power and Godhead, yung kanyang walang hanggang kapangyarihan at pagka-Diyos, by the things He had made sa kanyang ginawa. Tingnan nga naman yung araw, bilyon taon na raw yan, sabi ng siyentipiko. Hanggang ngayon mainit pa. Ikaw nga magsiga. Maghapon lang, ubos na yung isang gubat ng apoy, ng mga kahoy, mauubos ang maghapon yun Pero yung siga ng Diyos bilyon-bilyon taon na, bata pa si Eva, mainit na yung araw. Hanggang ngayon, mainit pa rin. Tanyo? Marirealize mo, para bang yung araw, hindi na mauubos ang init niya. Pero sinasabi po ng Biblia, mauubos din ang init nun Ibig ko lang ipakita sa inyo, mga kapatid, ang punto de vista ng Biblia, yung maniwala tayong may Diyos, at pag naniniwala na tayo, sumunod tayo sa Kanya. Yun po that's the heart, or that is the main purpose of the Scriptures. Yung makapaniwala tayong may Diyos. Marami kasi ngayon ng tao, ewan ko, meron sasabi, meron daw silang Diyos, niniwala sila sa Diyos, pero hindi pa rin totoo. Nasa 1:16 ng Tito yun Pakilagay sa screen. Sila'y nagpapanggap na nakikilala nila ang Diyos. Ngunit ikinakaila sa pamamagitan ng kanilang mga gawa. Tanyo, nagpapanggap lang yung iba, kilala nila ang Diyos. Pero ikinakaila nila sa pamamagitan ng kanilang mga gawa. Palibasa ay mga malulupit, mga masuwain, mga itinakwil sa bawat gawang mabuti. Hindi gumagawa ng mabuti yung iba, mga masuwain, mga malulupit, malupit sa kapwa, pumapatay, nagpapahamak, yung anak kung bugbugin sobra, pero may Diyos yun. Pagka medyo nagulat, ay naku, Diyos ko. Ayan. Yan, parang ganun. Pero yung pag gumagawa na sila, ikinakaila sila nung kanilang gawa na sila'y may Diyos nga sa buhay. Nagpapanggap lang sila. Binubuka lang ng bunganga, may Diyos. Pero sa gawa, makikita mo, maraming walang Diyos Mga babaero, mga lasenggo, mga abandonado sa pamilya, mga taksil na asawa. Yan. Nasa Biblia po kasi yun. Kaya yung pagkakaroon ng Diyos, yun ang pinakapuntong tema ng Biblia, yung pagkilala sa Kanya at pag-unawa ng Kanyang mga kalooban. Yun po that's the heart of the Scriptures.